Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Face to face, sino sisumama? Face to face, sino ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Yeah! Okay lang na magtrabaho, pero tandaan, huwag kalimutan i-treat ang sarili. Deserve na deserve mo yan, kaya huwag kang mag-guilty, i-check out mo na yan. Yan ang advice brought to you by Team Pula! Kahanga-hanga ang maging breadwinner. But you can't be the provider forever. Magpahinga kung kinakailangan and make sure na meron kang work-life balance. Yan ang tip namin dito sa Team Puti! At ito naman ang programang Work and Play rolled into one. Ito ang Face to Face Harapan! Masarap silang katrabaho, lalo na't may bitbit pa silang payo. Let's welcome our harapang tagapayo. Take some time off sa work para hindi ma-burn out. Tama nga naman. Take it from Dr. Camille Garcia. Love your work and work your love. Ano daw? And work will love you back. Take it from Dr. Love, Brother June Banag. Work lang ng work pero sa legal na paraan. Take it from Attorney Lorna Capulay. Lahat ay ganado kapag siya ang katrabaho. Lalo na't may natutulungang problemado. Siya lang naman ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Wow! There's really something new every day. Sa bawat hamon at pagsubok sa buhay, huwag magpatalo dahil bagong taon na at matutong bumangon. Yan, wala nang ibang nagdadamayan. Wala nang ibang magtutulungan kundi tayo. Okay. Ang ating sayawan ng sasawa na for today ay si Mami! Ay, ate lang pala, ate lang pala, ate lang pala. Para sa mga Oh! Si Ate may sariling dance step eh. Naiyak nila. O eto na, masamang-masama ang loob ng isang dating OFW sa Japan. Sa kanyang mga kapatid dahil ang mga pinaghirapan niyang napundar na wala na parang bula. Bukod pa dito, hindi daw siya nirerespeto. Ayan, dahil burara at palasagot ang mga kapatid na ito. Ang kanyang tanong sa gitna ng gulo na ito, hanggang kailan ako magsasakripisyo? Yan si Daisy, matagal ko na kilala yan. Tsaka mabait talaga yan. Matagal na nag-Japan yan. Nagpundar siya sa mga kapatid niya tsaka sa kanya, pang sarili niya. Pag uwi niya dito sa Pilipinas, wala na siya nakabutan sa mga pinaghirapan niya. Kaya naman sila nag-aaway kasi pinapalaya si Daisy, yung mga anak ni Ate Jean. Yan po si Tita Daisy, masikaso po yan sa bahay, mabait, malinis po sa gawaing bahay po yan. Dati po siyang nasa Japan, ngayon po inaaway po siya ng tita ko, tapos ng iba ko pong pinsan dahil po wala na pong maibigay dito sa bahay. Pakinggan na natin ang panig ng magkapatid Daisy at Jean. Harapan na. Daisy!
Daisy! Daisy! Daisy! Okay, Daisy. Good morning po, ma'am. Good Ate morning. Karina. Ikaw yung nag-Japan? Opo. Okay. Ano yung work mo sa Japan? Bali, tutuusin po, student visa po ako. So ngayon sa gabi, nagtatrabaho po ako sa club. Sa club? Opo. Kasi dyan naman talaga, di ba? Opo. Ano ba ang nangyari doon? Bali kasi since 2008 ako umalis, so okay pa naman eh. Dahil tapos umuwi po ako ng Pilipinas. So 2024 po. Wow, ang tagal. 2008 to 2024. 2024 po. So nagpapadala ka na nagpapadala Opo. sa mga kapatid mo? Opo. Ilan kayong magkakapatid? Bali, 5 po kami, magkasama. Bewal, 7 na lang po namatay yung isa kong kuya. Oo. So 5 po kami ngayon magkasama sa bahay. So lahat ng mga kapatid mo, nung nagtatrabaho ka sa Japan, ikaw nagsusustento? Opo, tinutulungan ko po sila yung mga kailangan nila. So, tumatawag po yung parents ko, nag-overseas school po ako. Tapos yun po, binibigyan ko po yung mga kailangan nila. So, pinadadala ko po. Naku, ang hirap ng buhay ng ganyan. Mahirap ano? po talaga. So anong nangyayari? Ikaw ang nagtaboy, umuwi opo. ka na ngayon. Nung nagpapadala po ako buwan-buwan. So sabi ng kapatid ko, papagawa ng bahay. So tumulong po ako sa paggawa ng bahay dahil nga yung bahay namin lumang style. Sabi ko, sige, magsishare ako dahil buhay pa yung airmat ko nung time yun. So nagpadala po ako kung magkano yung kulang, ganito lang ibibigay ko na maitutulong ko. Pero so, di nagawa lahat ng gamit sa pundar ko. Kaya sabi ng mother ko na kailangan natin ng kailangan natin ng ganito-ganito. Sige, Nay, sige, magpapadala ako. Basta hintayin nyo bago dumating sa ganitong pecha kasi sweldo ko nga. Kunya, 25 to 25, mga 26, magpapadala ako. Maghintay kayo, may darating dyan. Kailangan nandyan kayo. Yun ang Tama sabi. naman. Opo. Oo. So ngayon, eto na nga, nagpadala na ako, nagpagawa. Then pag uwi ko ng Pilipinas noong 2020 po, siyempre expected ko complete yung mga gamit ko, yung mga binili. Para din naman sa amin po yun. Tapos yung nakita ko, wala na. Tapos ang kalat. Siyempre parang, siyempre, ang inaano ko, dadatnang ko, maganda. Correct. Tapos wala pang kuryente. Bakit hanapin mo kasi yung gamit mo na ganong 2008 ka umalis. Dumating ka ng 2024. Bakit hanapin mo pa yung gamit na wala na, tagal-tagal na, 2008, 2009, doon mo palang pinadala yung gamit na yon, binili, tapos hanapin Ano mo ba na yung mga gamit? May halaga ba? Opo, Halaga? katulad ng ref. Ref? Mga sopa. Oh. Yung mga, siyempre, mga component lahat. Yung, uso pa yung... Hindi ba nasisira yun? Uso pa yung mga Hindi ba nasisira DVD, yung mga gamit na ganyan gano'n? pa. Siyempre, hanapin ko yun. Dahil Nasisira yun. binili ko. Sandali lang, Jean, Binili sandali. ko kasi yun. Natural na hanapin ko. Dahil Siyempre. pinagpirapan ko po. Uy, ako din ganyan ha. Pag ako may binigay, hinahanap Kasi ko. ako talaga sa akin yung Kasi Mexico. kailangan alagaan eh. Oo. Pinaghirapan niya yun, ate ko rin, pinag-ipunan. Oo, diba? umalis pa ng bansa. Ikaw ba may anak ka ba? Wala O po. hindi na nga nakapag-asawa, hindi na nakapag-anak. Nang kakasustento sa inyo, o biro mo yon? Bigyan ng tubig si Daisy, aalamin naman natin ang depensa ng kapatid na gustong palayasin sa bahay. Abangan yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. O ayan, hindi nyo ba inaalagaan ang bahay na pinaayos ni Daisy? Hindi nyo ba naipon at naalagaan ang lahat ng ipinundar niya na pambili ng mga appliance, ng mga furniture? Siyempre, lahat kayo nakinabang din naman doon. At marapat lang nahanapin niya pag uwi niya. Kasi kung ako binigyan, at pagkatapos nasira, ipapakita ko talaga, pipicturan ko, padala ko sa kanya, ate, nasira ito ha, baka hanapin mo. Wala bang ganun? Wala po. O bakit walang ganun? Kasi po noong time po noon, kasi lahat po kayo magkakapatid, magkakasama sa isang bahay. Okay. Siyempre, ang niya, nung umuwi siya, okay yun, inaanap niya yung mga gamit. Sabi namin sa kanya, wala na yung mga gamit mo dahil nasira nga yung iba. Tapos nung time din po noon, nawalan kami ng kuryente. Siyempre po, yung rep na hinahanap niya, napunta dun sa kapatid kong isa. Dahil siyempre masisira, sayang eh. Inano ng nanay ko doon. Tapos... Binigay ng nanay mo? Opo, pinalagay po ng nanay ko yung mga gamit na, yung rep lang naman po. Tapos po, nung mga ilang taon na nakalipas na
Parang nag-iiba na yung ugali niya eh. Parang taon-taon lagi niyang hinahanap yung mga gamit niya. Na kami ba nakasiraan nun? Oo. Di ba? Para bang ang inaano niya sa pamilya ko. Yung sa pamilya ko, sa mga anak ko. Doon niya lagi binubuntong ang galit niya sa amin. Sa mga bahay niyang, keso daw yung bahay daw namin, naging burara sa ganon. Sa dami po namin. Bakit kami ang pinag-iinitan niya? Kanino ba nakapangalan yung bahay? Sa tatay ko po. Sa tatay. Opo. Okay. O, so, sasabihin sa inyo ni Atty. Lorna na kung patitulado. Titulado. Wala pong ano yung titulo, yung kumbaga ano. Parang rights lang? O edi parang maliit lang na bahay Opo, yan? kaya nga tatanggalin Opo. po yun. Kasama din po sa tanggal yung bahay namin. Tatanggalin? Opo. Sabi ng mayor? Opo, lahat po yung kaya. Yun nga din ang kinasasama Pinhang ng po loob yun. ko. Sila meron, ako wala, pati tatay ko. So, ibig mo sabihin, dineklara na nagigibain na lahat yan? Opo. O saan kayo ngayon mapupunta kung Sila po gigibain? Meron po kaming Really, ano, ano sa po sila? Naik Cavite po. So, meron naman kayong naipundar? Opo. Okay. Ikaw ang wala nang pupuntahan? Wala. Kaya sabi nila, ayan na, ayoko nga po, dahil ganun nga mga ugali na mga pamangking ko. Oo. What po, kung sasama pa ako, di ganun din. Di mas lalo akong kawawa. Kaya sabi ko, hindi ako titira sa'yo kahit anong mangyari. Gagawa ako ng paraan. Okay, ganun pala yun, ano? Pero meron kang bahay at lupa daw dati. Opo, kasi nung that time na may hapon ako, kaya hindi ko siya may iwan nung time yun. Dahil siya po bumili ng bahay ko. Dapat nga po ibibigay sa pamilya ko. Nagkataon po TNT ako, wala akong passport. Loose passport, kinuha kasi nung dati. Yun nga po, nakabili kami. Dinirect ako sa pangalan ng dati kong boyfriend. Na hindi ko naman akalain na interesado. Di babawiin. Opo, dahil pangalan niya nasa titulo. Ay, mali. Ma'am, ano po yun? Siya po yung bumili po nung ano na yon, na lupa na yon, bait lupa, binili niya po yun. Hindi, dahil sa boyfriend ko nga yun, dahil nga inano binili po nga niya, nila. pinangalan niya sa boyfriend Parang niya. alam ko. Yung boyfriend naman po niya, umuwi ng Pilipinas, hindi niya po alam na pag-uwi rin niya, hindi rin na po niya nakuha kasi pangalan po nung lalaki. Yung pangalan nila kung nilagay siya ko ba, po. inisip niya, sabi na pinangalan na lang po niya sa nanay tatay ko na lang. Hindi kasi, nandun time kasi, ma'am, Nandun ate, siya eh. paano ko may lalagay sa nanay ko? Doon nga kami nagbayaran, tsaka yung, ano nga, alam ng jowa, pinsa ko Ang payo ko nga, pagkatatanggap galing jowa, ang bumili yung hapon. Siyang nagbayad. So, wag niyo muna siyang sisihin. Kasi wala siyang poder. Pera nung hapon eh. Oo nga po. Apon nga po niya ang nakabili. Bakit? Ipinangalan niya doon sa boyfriend niyang Pilipino. Di ba boyfriend po? na Pilipino. Oo, yun po yung sinasabi ko. Dapat po, pwede naman niya ipangalan sa magulang ko. Oo nga, bakit inuna yung boyfriend? O, Ate Daisy, ano nangyari? Kaya yun nga po, pinapaliwanag ko. Kaya nga sa Pilipino ko nanood, dahil siya kasi may passport. Hindi, kasi nung time yun, medyo siguro bata pa ako. Hindi ko alam yung gagawin ko. Dahil wala nga akong passport. Kaya nag-usap kami ng boyfriend ko na ipapangalan ko sa'yo, pero sa atin dalawa, hindi. Alam ko, pag-uwi ng Pilipinas, magsasama kami. Ngayon, naniwala po sa kanya, sa pangalan niya, nilagay ko. Okay, tatanungin natin mamaya kay attorney kung pwede pa bang mabawi ni Daisy ang lupa at bahay na ipinangalan sa boyfriend, maliban pa sa mga kampihan sa pagbabalik ng face-to-face harapan. Okay, bago ang lahat, pwede pa kayang mabawi, Attorney Lorna, yung ipinangalan, yung property na binigay sa'yo, ikaw talaga may-ari, pero pinangalan niya sa iba. Sa situation na yan, kasi hindi naman siya finorce na ilagay sa pangalan, ano. Pag ganyan, ang pangalan sa titulo, yun ang presumed na owner. Unless makaprove ka ng apat, ang tawag doon fame fraud, linoko ka, accident, nagkamali ka ng paglagay, mistake, excusable negligence. Pag walang ganon, kasi naniwala ka sa kanya na mahal ka niya at mag-share kayo pagdating dito, kasalanan mo yon. Wrong judgment yon. Ang
Ang titulo. Reliance, kanya tinatawag na titulo yan. Presumed ikaw ang owner. Napakahirap na... Mahirap. It's very Kapag hard. talaga nailipat na sa pangalan. Correct. Court case yan. Tapos uncontested for so long. Ang pwede, kung may bad faith yung boyfriend niya, ang pwede yung equivalent nun ng share mo in money. Ang ibigay sa kanya. Ang ibigay sa kanya. Kung in good faith yung boyfriend. Kung in good faith yung boyfriend, sabihin na lang niya, o sige, maghati na lang tayo kasi yun ang pinag-usapan natin, yung equivalent in money. O ito na, kampihan na. Siyang tiyahing saksi sa mga pinaggagawa ng mga kaanak habang nasa Japan. Na naghihirap si Daisy. Adele, humarap ka na. Okay, Adele. Nanay Adele, hello po. Kayo po tsahin ni Ate Daisy. Ano naman yung nakita mo nung pagbalik ni Ate Daisy na ginagawa ni na Ate Jean, yung pamilya kay Ate Daisy? Mga gamit po niya na pinundar, sabi nila, pinahihiram daw niya. May gamit ba naman na ipahihiram mo? Samantalang nagluto yun sa lutoan, pwedeng ipahiram. Pero yung mga gamit na talagang personal na hindi niya dapat ipahiram. Tapos yung mga kalat, yung mga anak niya, ganyan. Minsan humihingi ng pera, pabili ng ganito, luho. Ganun. Ano ba yung mga hinihingi nila na hindi naman pangangailangan? Minsan, sasabihin doon sa lola nila, kumain tayo sa labas, ganyan. Tapos, bigay naman yung lola. Tapos, hihingi dito, magpapadala. Ganun lang naman. So, para sa inyo po, nasayang yung pagsasakripisyo ni Ate Daisy sa Japan? Nasayang. Dahil siya yung nagpupumilit na iangat sila, tapos sila parang baliwala lang. Yon ang problema sa hindi pagsisigurado, no? Kasi kung ikaw magbibigay, dalawa lang yan Pabayaan mo na sila kung anong gusto nilang gawin dyan o bantayan mo. Babantayan at may kasunduan, naaalagaan. Lahat ng ipinundar mo, ganun talaga yun. O ngayon, alam mo na. Pero medyo huli na ang lahat. O ito naman, siya ang anak ni Jean na nagsasabing masyado raw yatang mahigpit ang tiyahin si Daisy. LJ, humarap ka na. Hi, LJ. Oo. Paano mo nasabi na masyadong mahigpit ang tita Daisy mo? Kasi po lagi niya po ako yung pinag-iinitan sa bahay para po siyang CCTV na lagi niya lang po ako yung nakikita. Tapos inuutusan niya naman po ako, sinusunod ko naman po siya. Pero po ako po yung lagi niyang pinag-iinitan. Ano kaya sa tingin mo bakit kayo pinag-iinitan? Ano yung ginagawa mo? Ano ba yung sa tingin mong sinasabi niya sa iyo na mali ang ginagawa mo? Ano ba yun? Yung parang sinasabi niya pong mali sa akin na nagkakalat ako sa bahay. Nagkakalat nga po ako pero nililinis ko din naman po agad. Yun lang, kalat lang. Siya kasi, sino bang taong hindi magagalit? Sa everyday, 3 times o 4 times a day ako maglinis. Damit niya, lalagay niya sa gilid-gilid. Sinelas niya, lahat ng bagay sa gilid. Samantala, ako linis ako, sino ba naman hindi mapapagod? Katulad niya, PWD po ako, malabo na. Kahit sa basura, wala akong mautusan, wala tumutulong. Kahit nakikita nila ako, mulan bumagyo niya, binibit-bit ko. Linis ako na linis, maraming So, kumbaga parang tita Daisy, parang kayo na Parang nagiging di nga ako katulong. sa akin, Parang kayo yun na nga kasambahay. Parang di siya Sinasagot-sagot ka pa ni Oo, LJ, sagot Ate siya, Daisy. siya. Ay, Minsan hindi. nakakasama Kaya ka na naman niya loob. kasi sinasagot dahil nga pangit rin naman ang pakita mo sa kanya. Ikaw ba naman, matutulog yung bata, alam mo nag-aaral, alam mo may oras ng pasok ng bata. Siyempre, kauutusan mo, oras ng pasok. Kaya yung bata na pinatutulog mo para pagpasok ng Kaya naman ako nag-uutos sa kanya, may dahilan. Ang ginagawa mo na Nakikiusap ako, sumusunod gusto mo kasi lahat. Saka ako naman di ako Masusunod. mag-uutos Ang gusto na mo walang kasi, lagay. latang utos Hindi naman mo. ako susundin niya kung walang lagay. Ay, bigyan mo ng lagay na susunod Hindi, naman ang oo, laban bakit? dito. Eh, kung walang lagay, di ako Kaya susundin pagtatapon niya. ng basura, hindi Paano namin kung wala akong gagawin, pera, hindi ako susunod. susundin? Kawawa naman ako. Hindi kaya na nasanay lang po kayo sa kultura ng Kasi mga nga walang Hapon. tao yung gano'n, walang Oo. lagay. Nasanay siya Kasi na kahit malinis. umuulan, di ba po, umuulan, Walang sumusunod. natural, uulan, may tubig dyan. Walis ka ng walis, kahit Natural. umuulan, walis ka walis. Na- Ngayon gusto ko sasabihin yun. niya, napapagod na ako. Gusto ko napapagod nila na ako, ayaw ko dyan, magluto.
kailangan maghiwalay kayo ng tirahan. Yun, Yun, Ate yun. Cora. Okay, kailangan bang isa sa kanila ay bumukod para hindi na sila nag-aaway? Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Okay, kailangan bang lumayas at bumukod ang mga kapatid ni Daisy? Sabi naman ng mga kapatid ni Daisy, edi siya yung umalis. O alamin natin kung anong sasabihin ng Team Puti. Tama po, kailangan po magbukod si Ate Daisy kasi po nahihirapan din po siya magpaghalubilo sa ganyan mga ano. Lalo na po sa mga pamangkin niya na ganyan ang ugali. Dapat po kahit papaano po, hindi naman po madali yung pinagdaanan niya sa Japan. Sana po intindihin niyo naman po siya. Ayun na lang po. Ayun, unang-una lang po, naiintindihan ko po kung ano po yung nararamdaman niyo, Ate Daisy. Pero sana po nung una pa lang, bago po kayo magpadala ng pera sa kanila, dapat hiningian niyo po sila ng litrato kung saan po nila gagastusin yung pera na pinapadala niyo. That's all. Magandang umaga po. Una, Ate Daisy, nais kitang i-comment kasi isa kang OFW na isa ka sa bumuhay sa ekonomiya ng Pilipinas. Pangalawa, typical po, dilema ng mga kamag-anak ng OFW. Hindi po talaga pinahalagahan ang pinaghihirapan ng kanilang mga kamag-anak ng OFW. So sa'yo, te, if given a chance, makaalis ka ulit, ate, nais kitang i-push na magpundar ng sarili mo para sa pagtanda mo dahil tulad yan, hindi ka nakapagpamilya para sa kanila. And then, para sa sarili mo na yan. And then, kasi hindi naman lahat ng panahon tayo malakas ka, hindi ka makakaasa sa kamag-anak mo. Kailangan mo mag-ipon for now at bumukod ka para sa yung peace of mind. Thank you po. Okay, Ate Daisy, isa po din akong OFW. Maganda po niyang gawin, bubukod po siya ng tirahan para meron po siyang peace of mind. At saka, may iwas po siya sa mga kapatid niya mga walang magawa sa buhay. Salamat po. Attorney Lorna, may habol pa kaya si Daisy doon sa naipangalan niya sa kanyang karelasyon? Mahirap habulin yung kasi titulo na yan eh. At saka huwag ka nang umasa. Ang in the future, mag-usap na lang kayong dalawa kung kayong mga magpamilya kasi 16 years naman siya naghirap sa OFW. Alam mo, nag-guest ako sa isang programa at ang guest ko is si Pai Kaunan, yung head ng OWA. The contribution of the OFWs to the Philippine economy, napakalaki, 2.7 trillion. That's one-third of the Philippine economy. Wow. Kanya, dapat i-appreciate natin yung ginagawa ng mga kapamilya natin kasi malayo sila sa pamilya, nagpapadala dito. At broken family pa, Corina. Buti ito ang pinag-aawayan ng bahay. Kung minsan, pinag-aawayan asawa. Pinagpapadala sa asawa, yung asawa ginagamit naman sa kabit. Pambababae. Sa Ang pagdodrop. sakit. Masakit talaga yan. Kanya dito sa face-to-face, paalala lang natin, mga bayani ang ating mga Filipino OFW workers. Palakpakan natin si Daisy. Yes. Kahit paano naman, nakaambag naman talaga siya. Medyo natatabunan lang ng inis kasi sa pagbubunga nga niya. Pero ang katotohanan, LJ, malaki ang itinulong ng Tita Daisy mo sa buhay ninyong lahat. Yes. Totoo yan, ha? Nakakabwisit lang, di ba? Kasi panay ganyan. Pero ang katotohanan, hindi na nga nakapag-asawa sa katatrabaho. Kakapadala ng pwedeng ikaigi ng buhay ng pamilya nila. Ayan. Okay, so, Dr. Love, kailan ba masasabing panunumbat na ang pagtulong na ibinibigay mo sa pinagbibigyan? Yung salitang panunumbat, Ate Kuring, sa tingin ko, ito ay nanggagaling sa mga taong ayaw tumanaw ng utang na loob doon sa nagawa ng tao. Actually, miski anong oras pwede niyang sabihin yung nagawa niya. Kasi may nagawa siya. At hindi natin maididina yun. Marami sa atin ang tumatanggap ng biyaya ng mga kamag-anak na nagtrabaho sa ibang bansa. Nagtrabaho rin ako sa ibang bansa kaya alam ko kung anong hirap ng mga OFW natin. Yung hindi po pwedeng isa lang ang trabaho mo. Kay Daisy, na-touch ako doon sa kanyang ginawa.
na para makaipon ng malaki-laki. Nagsakripisyo siya kahit siguro ayaw na niya. Unfortunately, hindi na-appreciate ng kamag-anak. Totoo na masisira talaga yung kanyang mga 16 years ba naman, ano? Masisira talaga yung refrigerator. Pero konsuelo na naman, makita nung nagpadala na tratuhin mo siyang salamat naman kasi may nagawa ka sa amin. You know? Yun ang masakit. Sa akin dito, Daisy, kung kaya mo na bumukod na, bata ka pa naman, maghanap ka na ibang pagkakakitaan mo, bumukod ka na ng sarili mong bahay. Kasi mahirap ka nang tanggapin, lalo ng mga pamangkin mo, dahil na-absorb mo yung kultura ng mga Hapon na hindi namin nakikita sa Pilipinas. Kadalasan kasi, yung kulturang Hapon talagang malinis. Pupunasan niya yung mga sahig-sahig na yan. Ayaw nang pumapasok ang sapatos sa loob ng bahay. Di ba? Hindi namin maiintindihan yan. At talagang maaasar kami sa'yo kasi lahat na lang ng kilos namin marumi para sa'yo. So bumukod ka na dahil hindi ka ma-appreciate ng mga pamangkin mo. Ayan, yun ang tama siguro. Thank you, Dr. Love. Doc Camille, sino ang kailangan mag-adjust sa bahay? Sabihin na natin hindi pa sila makakapagbukod, no? Sino ang dapat mag-adjust? Actually, parehas po Pareho. Pero sana dito ate ko rin kasi sabi nga nila wala kasing trabaho si Ate Daisy. Unang-una, alam ko magaling kang magnihongo. Ang laki po ng kinikita ng mga BPO na marunong magnihongo. It's more than 50,000 a month. So kung ikaw makakapag-apply, kahit anong edad po pwede. So sana pagsikapan nyo na yun ang kunin mong klaseng trabaho dahil tsak may tatanggap ka agad sa'yo. At magugulat ka, sorry na lang po sa kapatid mo, na malaki kikitain mo. Kung ano yung kinikita mo sa Japan, ganun din ang kikitain mo as in, pag sa BPO, sa mga call centers na ang gusto mga Japanese interpreters. So, sana makagawa ng paraan at makakabukod ka, magiging maayos yung buhay mo. Second, may pagkakataon kasi ate ko ring na kung na-adapt mo yung ganitong klaseng kultura, may mga pagkakataon na talagang hindi nga maintindihan. So sasabihin mo, may compulsion, merong kailangan linis na ganyan. Kumisan, baka na-over, hindi naiintindihan ng mga kapatid mo. So, tingnan natin kasi baka mamaya umabot yan sa punto na tinatawag nating OCD or Obsessive-Compulsive Disorder. Dahil sa sobra nga. At the same time, pwede rin magkaroon ng PTSD si Ate Daisy dahil doon sa nangyari sa kanya. So, hanggang ngayon kasi nakikwento mo na umiiyak So, kung gusto mo na maproseso at maging maayos ka bago ka makahanap ng trabaho, pwede kang tulungan ng face-to-face, mag-counseling tayo, mag-therapy tayo para sa ganun, prepared ka, mentally fit ka para makapagtrabaho ng maayos. Ayun, okay. Dapat talaga meron. Pero kung baga nanggaling siya sa gera, no? Oo, tama. Nanggaling siya sa gera ng buhay, so may trauma pa siya. Ayun. So, magkakasama-sama pa rin kaya ang mga magkakapatid na ito sa loob ng iisang bubong. Pero oras na ba para isipin na rin nilang magpaalam sa isa't isa sa tahanan lang naman? Sayonara, di ba sabi nga nila, malalaman natin yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Kahit anong sabihin kasi natin, ang kawawa medyo dito yung yung nag-iisa sa buhay. Nag-iisa sa buhay. Yung mga anak mo medyo may edad na. Nakapag-aral ba kayo, LJ? Oo, kailangan tapusin niyo ang pag-aaral at magsipag sa buhay, ha? At tutulungan ang magulang. Okay. So si Daisy kasi, nag-iisa sa buhay, naloko pa ng jowa, tapos naubos lahat ng gamit na ipinundar, ngayon walang pupuntahan kasi hindi nailista sa relocation. Gigibain na yung bahay nila. Sila, nalista daw sila. Hindi ko lang malaman bakit itong gobyerno hindi masabi kung saan sila pupulutin pagka giniba na ang kanilang mga bahay. Pero yan ay pangako ng local government of Manila, tama? So dapat singilin nyo yan at siguraduhin nyo na tama ang paglalagyan ninyo. Siya wala. Saan siya sisiksik? So siya ang tutulungan natin. Okay? Ang sabi ko sa kanya, humanap na siya ng murang rerentahan. Kami na ang bahala sa unang buwan na renta. Yay!
Okay? Advance na namin yon. O paano niya babayaran yung mga succeeding, yung mga susunod? Bibigyan din natin ng kabuhayan. Tinda-tinda lang. Kayang-kaya na nun, kuryente, renta. At matalino naman siya, makakahanap ka ng ibang trabaho. Iba na lang ipagtinda mo, doble kinikita mo. Opo. Tama ba? Opo. Okay, magandang di ba? Magandang plano. So yung unang buwan, sagot na namin. Tapos itatawid namin kayo sa mayor kung saan kayo ililipat. At pagkatapos, yung unang buwan, kami na ang sasagot. Okay na? Okay. O, sige. Huwag ka na sigurong maghanap ng gamit. Wala na eh. Baka inalod na rin ng ng tubig baha. Hindi ba? Inaabot ba kayo ng baha? Opo. O, kita mo na yan. O, di nasira na lahat. So, anong gagawin natin ngayon? Siguro naman magpasalamat din kayo sa kanya. Ha? Alam kong nagbubunga nga siya. Pero magpasalamat na rin tayo ngayon na ihihiwalay na namin siya na naitawid naman kayo ng mahigit 1 dekada na wala siya sa Pilipinas. Okay, naghihintay na ako na tumayo kayo dyan. Salamat po. Ayan. Hindi sa amin. Hindi kami nakaaway. Kayong dalawa. Kayong magkapatid LJ. Carol, itulak mo. Carol, itulak mo na. Ayan. Ayan. Group hug. Irashaimase. Forgive and forget. At para masaya ang buong pamilya, narito ang aming pamaskulubo. Lahat may bigas. Swerte daw yung pabigas. O, di ba? Maganda at marangal na tayo ay nagtatrabaho para sa ating mga pamilya. Sa ibang kultura, hindi po nila ito maintindihan kasi pinalaki po silang kani-kanyang kayod para sa sarili. Sa atin dito sa Pilipinas, yung sinasabing hindi ko matitiis, yung kapatid ng kapwa-kapatid at magulang, lalo't sinuwerte ng konti sa buhay, yung kapatid na yon. Hindi ba? Pero ito ang aking natutunan din. Huwag uubusin sa iba ang sarili. Lahat, pati sa asawa mo, huwag mong uubusin ang sarili mo sa jowa mo. Kailangan ay sigurado ang sarili mong kalusugan at kinabukasan bago mo paulanan ng biyaya at ayuda ang pamilya mo. Ang kwento ng isang OFW tulad ni Daisy, hindi naiiba sa napakaraming bayaning OFW na itinataguyod ang hindi lang pamilya nila, kundi ang buo nating bansa na sa kasamaang palad, malaki palang bahagi ay nananakaw lang ng ilang mga opisyal ng gobyerno na tayo pa ang naghalal sa kanila. Kaya marapat lang na respetuhin natin ang pera na ating tinatrabaho at ilagay sa tama na napapakinabangan ng karapat-dapat ng ating pinagtatrabahuhan. Unahin mo na ang sarili mo. Ako po ang inyong Ate Kuring at nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap. Dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okraya. Sama na sa puting, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face off. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, tumulay magkalinawan. Isang inang na-stroke na mamalimos ng pagmamahal at pag-aaruga sa kanyang anak. Yung kamag-anak po namin, yun po yung kaya niyang alagaan. Siyempre, kaya lang naman po ako nag-aalaga ng kamag-anak ko na iba. Kasi wala naman din po akong hanap buhay. Nakasama po ng loob kasi siya po yung anak. Di niya kayang alagaan. Inaanak ko naman po, hindi lang